Attorney, ito naman po, muli na naman pong binuhay itong issue nga tungkol kay Pastor Apollo C. Kibuloy, tungkol po doon sa pagpapadala doon sa Amerika dahil nga sa mga aligasyon, sa mga akusasyon laban po sa kanya. At marami po sa mga, alam po ninyo, marami po sa mga senador, o ilan po sa mga senador, ilan po sa mga kongresista, ay para bang humahatol na kay Pastor Apollo C. Kibuloy na para bang nagawa na niya yung krimen na yan, para bang hindi pa siya inosente. Ano ho bang masasabi po ninyo doon? Alam niyo po, yung dalawang senadora na tumutuligsa po at nag-uupasala kay Pastor Kibuloy, unang-una po, tignan natin yung source. Ito ang dalawa sa pinakamalaking ipokrita dito sa ating bansa. Bakit ko po nasabi yan? Umpisahan po natin kay Senadora Risa Ontiveros. Yan po, noong 2022, nag-file yan ng bill para tanggalin yung libel as a criminal offense. Pero ngayon po, lahat ng tao kinakasuhan niya ng libel. Ngayon, ito namang si Senator, hindi na pala, no? Congresswoman Laila De Lima, napakapangit po niyan. Yung sinasabi niya ang napakapangit. Sapagkat alam niyo, yung sinasabi niya na parang hinahatulan na niya si Pastor Kibuloy, iba po yung sinasabi niya nung siya naman ang nasasakdal sa 3 kaso ng drug pushing. Sabi niya, bakit daw siya hatulan, bakit daw sasabihin sa kanya na siya ay drug pusher, siya ay presumed innocent. Pero ngayon, sinasabi niya na guilty na si Pastor Kibuloy. Hindi ba malaking kaipokrituhan niyang ginagawa ng dalawang yan? Opo. Mas magandang sa inyo na po manggaling. Wag na po dapat maniwala dito sa mga senador at kongresistang nagsasalita para bang na judge, parang judge na yung ituturing po, attorney, sa kanilang mga pahayag laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa inyo pong pananaw, para sa kaintindihan po, para sa kaalaman ng publiko at without violating sub judice rule, Opo. ano po, papaano po ninyo o papaano ho dapat maintindihan, no, ng taong bayan itong issue o kaso po ni Pastor Kibuloy sa Amerika? Ang dapat pong intindihin natin dyan ay yan po ay may proseso naman. At yan po naman ay sa aking na research ay nag-e-empanel na sila ng jury, nag-e-empanel na sila at mag-uumpisa na yung proceedings. Ngunit eto pong dito naman ang sinasabi nitong si Risa Ontiveros at saka si Laila De Lima, alam nyo, you have to know where they are coming from. Etong si Risa Ontiveros, alam po ninyo, ay yan po ay nasa ano po ngayon, may complaint po kami dyan ngayon sa Ethics Committee ng Senado for witness tampering and subornation of perjury. Ano pong ibig sabihin nun? Siya po ay naglalabas at yan ang aming aligasyon, siya ay gumawa at naglabas ng mga peking, mga testigo laban kay Pastor Kibuloy. Ito namang si Laila De Lima, akala mo kung sino magsalita, gusto lang mag-senador niyan ulit, kasi panayan talo, ay yan naman, ang lakas niyang makabintang, siya mismo umamin siya, guilty siya ng adultery. At guilty rin yan. Para sa akin, ang contempt of court, basta hindi pagsunod sa Korte Suprema. So, diba, sabi nga sa Biblia, let he who is without sin cast the first stone. Ito yung mga makasalanan Sino sila para magbintang at maghusga kay Pastor Kibuloy? Opo, attorney, si Admar po ito, magandang umaga. Yung timing din po nito, lalo na itong parang kung babasahin mo kasi itong kanilang mga pahayag, alam mo yung parang takot na takot sila at ano ba ang sa tingin nyo po, bakit umabot sila sa ganitong mga klase ng pahayag? Meron ba silang itinatago, gustong ilihis? Kasi napapansin natin ito pag nabubulgar na, pag medyo alanganin na yung kanilang mga ginagawa at nalalaman ng tao, bigla na lang sumusulpot itong ganitong klaseng pong mga issue po, attorney. Ay opo, diversionary tactic po talaga yan ng dalawa. Alam niyo po kung bakit. Ay alam niyo po, unang-una, yung impeachment trial po ay wala naman silang maipakitang malakas na patotoo laban sa mga akusasyon kay Vice President Sara Duterte. Pangalawa, alam niyo po, Boss Admar, kailangan talagang ilihis nila yan sapagkat ngayong bumabagyo at umuulan at nagla-landslide, ay nasasariwa po
sa isipan ng mga tao yung flood control na trilyon mahigit ang ninakaw sa bayan. Kaya yan, gumagawa po sila ng mga diversion, yung nahuli na daw si Bato, hindi naman pala totoo. Ngayon naman, pinaiingay nila itong tungkol kay Pastor na guilty na agad, nililitis pa naman. Actually, pwedeng maging contemptuous at libelous yung statements nitong dalawang ito. Bakit contemptuous? Sapagkat may ongoing trial po yan. Tama po si Sir Jade nang binanggit niya na may sub judice rule. Kapag ang isang bagay ay nililitis, hindi dapat po kayo nagsasalita sa publiko tungkol sa merits ng case sapagkat baka ma-impluensyahan yung huwes. At ang pag-violate po ng rule na yan may subject you to a citation for contempt. At yung libelous naman, you are imputing a vice, crime, or defect. Hindi pa nga tapos yung hearing, sinasabi mo, guilty na ng human trafficking, etc. Libel po yun na pwede po silang kasuhan doon. Opo, parang nasa dugo na ata nila, attorney, yung pag-aakusa, no? Pero hindi pa rin naman tumataas yung talagang nila, yung kanilang tiwala mula sa taong bayan. Pero ganito pa rin yung laging pattern po nila eh. Sa tingin nila, may ganda points na may idadagdag sa kanila sa paggawa nitong mga ganito na parang animoy sila yung mga matutuwid. Alam niyo po, lalo pong bababa at babagsak ang kanilang trust rating sapagkat hindi naman po mangmang ang mga taong bayan. Alam po nila kung anong klaseng tao yung si De Lima at si Risa Ontiveros. At alam po nila lahat po ng mga ginagawa niyan ay yun nga, pampaganda points lang sapagkat may mga ulterior motives. Si Risa Ontiveros gustong magpresidente niyan. Kaya lang dalawang talo na yan sa Senado at yung pangatlong takbo niya, pagamat nanalo siya, number 11 naman, kulelat. Itong last time ng re-election, number 12, kulelat din. Ikaw, one out of 12, kulelat ka pa, gusto mo pang 1:1, paano nanalo? Si De Lima naman, incumbent yan, tumakbo ng senador, re-election, talo. Sapagkat sirang-sira na po ang kredibilidad nila. And I do not think they can do anything para tumaas pa ang kanilang trust rating sapagkat booking na po sila ng ating mga kababayan. Hindi po sila dapat pagtiwalaan sapagkat sila po, it's a case of these people, parang it's the pot calling the kettle black. Sila po ang may talagang nakakarimarim ang kanilang mga kasalanan sa bayan, ay sila pa ang may ganang mamintas. Opo, tsaka kapansin-pansin sa kanilang mga pahayag, attorney, na meron silang termino. Kung sa impeachment trial, meron sila yung terminong unusual at kung ano pa. Dito naman sa kanilang mga pahayag, gusto nilang wakasan daw yung impluensya na meron pa si Pastor Apollo C. Quiboloy na alam ng nakararami ng mga taga-KOJC na mabuting impluensya si Pastor Apollo, pero sila gusto nilang wakasan daw yung impluensya. Pag mga ganito pong mga statement, abay takot na takot pa rin sila dahil alam nilang mapupuruhan talaga at malbubulgar kung ano man sila, attorney. Tayo po, tama po yun. Alam nyo, yung mga ganyang salita is not only a violation ng kanilang sinumpaan. Paano kung magtitiwala sa mga taong yung sinumpaan nila? Bilang mga public officials ay nilalabag nila. Ano yung sinasabi ko? Noon sumumpa po sila bilang senador, bilang kongresista, sila po ay nanumpa na ipagtanggol ang lahat, ang konstitusyon at lahat ng batas ng ating bansa. Anong nasasaad sa konstitusyon? A person is presumed innocent until proven otherwise. Nilalabag po nila yan. Ano pa yung sinasabi nilang wakasan ng impluensya ni Pastor Quiboloy? And that is a direct attack on a religious belief and a church, yung Kingdom of Jesus Christ. Bakit po gustong wakasan ang impluensya ng isang pastor samantalang may freedom of religion po tayo, lahat ng tao ay balayang mamili ng kanilang pananampalataya, depende kung sino po na mangangaral ang kanilang pinaniniwalaan. So, yan po lahat yan lamang makikita nyo. Opo. Opo, attorney, sa nakikita nyo po, pwede na silang sampahan kasi may nabanggit po kayo kanina na libelous. So pwede silang sampahan ang kaso ngayon? Ay, opo. Pero alam niyo itong mga taong ito, parang mga immune na sila sa ganyang mga remedies at
ang ginagawa lang nila nagpapapansin lang sapagkat walang pumapansin sa kanila. Pero talaga pong pagsaganang akin bilang isang abogado, talagang nandiyan na po lahat ng elements ng libel, including malis, sapagkat wala naman pong reason kung bakit dapat nilang sabihin yan, sapagkat alam naman nila na nililitis yan upang malaman kung guilty or innocent, bakit pangungunahan nila ang hukuman. Pero sanay po yung mga yan, magugulang po yung mga yan Opo. Attorney, si Jade po ulit. Ito bang nangyayari kay Pastor Apollo C. Quiboloy na kahit nakakulong na, ay talagang malakas pa rin po ang impluensya, kaya yan po ang tinatarget nila ngayon? Ay totoo po yan. At ang takot po sila, kita nyo po nung nakaraang eleksyon kung saan tumakbo po si Pastor Quiboloy bilang senador. Sa militar po natin, nasa top 5 po siya sa ating mga overseas workers. At mataas po ang rank yan, hindi pa siya makapagsalita, hindi pa siya makalahok sa mga debate at tahimik lang po siya. Lalo pa siguro pagka nahatula na walang kasalanan si Pastor at malaya na siyang mag-ikot at lumabas sa telebisyon at ihayag ang kanyang plataforma, kaya takot na takot po sila. Alam niyo, itong mga ito walang kapag-asa ito sa national office Kaya natatakot sila sa isang leader na hindi lamang leader spiritual, kundi leader na pinaniniwalaan ng mga botante ng ating bayan. Opo. At ngayon lang din ho kayo nakakita ng ganito na kahit nakakulong na, binabanatan pa rin. So ibig sabihin talaga napaka-powerful, no, yung influence ni Pastor. Opo, tama po kayo At takot po ang umiiral sa mga taong ito. Takot na takot sila na kapag si Pastor Quiboloy ay napawalang sala at siya ay nandito sa Pilipinas at malaya na nga pong nakakapag-ikot, ay lalo silang magiging irrelevant itong dalawang babaeng ito. Sapagkat nakita niyo naman po ang kanilang track record, puro mema lang, puro epal, at puro pagpapakyut lang sa publiko na ayaw naman sa kanila. Opo. At sa tingin po ninyo, bahagi pa rin po ito ng playbook para po sa darating na eleksyon na patatahimikin po yung mga possible na magiging hadlang po sa kanilang mga interes. Opo, totoo po yan sapagkat ito pong SMNI na itinatagpo ni Pastor ang isa sa mga kakaunti na lamang pong nananatiling tinig ng katotohanan dito sa ating bansa. Alam kong nagugulat sila at natatakot na palakas po ng palakas ang viewership ng SMNI kaysa sa mga ibang mainstream na sa palagay ng ating mga kababayan ay masyadong matindi ang bias at masyadong kumikiling sa linya ng administrasyon at tumutulong sa pagsupil ng katotohanan. So diyan po sila takot. Yung organisasyon ni Pastor Quiboloy, yung SMNI, yung DCAR ay tuloy na nagsahimpawid ng tunay na storya at yung mga nasa likuran ng mga pangyayari na pinagtatakpan ng ibang mga media outlets. Opo. Attorney, siguro yung mensahe na lamang para sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood po, nakikinig po sa inyo sa mga oras na ito. Opo, ang mensahe ko lang po, mga kababayan, sa patuloy na pagsisikil ng ating karapatan sa pamamahayag, sa freedom of speech and of expression. Huwag po kayong matakot sapagkat kailanman ang katotohanan ay hindi maaaring daigin ng kasinungalingan. Sabi nga po ni Propetang Isayas, doon sa kanyang sinabi sa Biblia, sinasabi niya, sa bayan ng Diyos, huwag kayong matakot, ako'y sumasa inyo. Huwag po tayong matakot, tuloy-tuloy lang po tayo para sa katotohanan, sa paglaban sa harap ng maraming mga pagsubok na ating mararanasan pa. Lahat po tayo nagsasabi ng katotohanan ay talagang aapihin at gigipitin. Parang si Hope na tunay na lingkod ng Diyos. Matatapos din po yan at mananaig din po tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Attorney, at magandang umaga po sa inyo, mga kababayan. Si Attorney Ferdinand Topacio, ang ating pong nakasama na pakinggan na ngayong umaga, kaugnay nga doon sa mga pahayag ng ilang mga senador at kongresista patungkol nga dito sa issue ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Attorney Kay.
Maraming Mm-mm. maraming salamat kay Attorney Topacio sa panahon na inilaan niya para sa makapagbigay din ng expert legal opinion po. Lalo na dito ngayon sa nangyayari sa ating bansa, sa lahat ng mga akusasyon, mga walang basehang alegasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya nga, balik tayo yung sa kanina na discussion na naalala ko. Kaya pilit nilang kinukulong yung kung sino pa yung tumatayo para sa tama, sa katotohanan, para sa ating bansa, para sa mamayang Pilipino, yun pa ang kinukulong. Bakit? Kasi nga, they suffer they suffer comparison. Diba? Nai-insecure sila, kumbaga na-feel nila na hindi sila competent, lalong na magnify yung kahinaan nila at yung kalokohan at saka yung mga kasalanan nila dahil may mabuting tao na nakikita ang mga tao, parang black and white yan eh. Lalong nahalata yung black dahil may white. Pero kung parehong black, akala mo talaga normal lang. Kaya sinasabi, narinig natin, kalakaran na yan, ganun talaga yan sa gobyerno, normal talaga yan sa kongreso, corrupt na talaga yan. Pero kung may tumayo, katulad nila Pastor Apollo Kibuloy, katulad nila President Duterte, katulad nila Senator Marcoleta, may tatayo na magsasabing hindi yan pwede, mali, dapat walang korupsyon, pera ng taong bayan yan. Dapat ibigay yan para sa tulong, para sa ating bansa, para magkaroon ng peace, prosperity, stability. Kaya they always suffer from constant comparison. Dahil sa insecurity nila, dahil hindi nila kayang pantayan ang mga katulad ng mga mabubuting at magagaling na leader katulad ni Pastor Kibuloy. So ang kanilang last resort is ikulong na lang. Kung hindi nila mabili, kung hindi nila mapatumba, yun na lang. Ipakulong na lang. Pero Attorney Kay, itong mga sinasabi po nila na kung sakali mang yung akusasyon nila, kung sinasabi nila dito sa bansa na nangyari ang krimen, hindi ho ba dapat dito na lang sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa, litisin? May korte naman po tayo, di ba? Yan sana nga, no? Kung talagang ina-apply lang ang konstitusyon, ang batas ng Pilipinas, kung talagang ina-apply lang ang due process, mas okay sana. Kasi yung mga inalleged na krimen, dito nangyari eh. There's always what we call in criminal law, the territoriality yan. Kung saan nangyari yung krimen, dapat doon talaga lilitisin. Kung ano man yung mga akusasyon na tinapon. Pero kung saan nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas, yan ko lang, opinion ko lang to ha, freedom of expression naman, parang may silent martial law, wala nang batas, they can bend the law. Sa tingin ko, mas safe, mas secure, mas kampante. Siguro mas masaya si Pastor pag doon sa Amerika. Doon na lang talaga ililitis ang kanyang mga kaso. Kahit na nandito lahat nangyari sa Pilipinas, tas biglang doon na lang yung mga dissidents kasi yun eh. Mga disgruntled former members kasi yung gumawa-gawa ng mga akusasyon, tapos nahuli na silang nagnakaw, tapos imbis na harapin nila ang kanilang mga kasalanan dahil may disciplinary procedure naman talaga, kahit sa may policy man talaga, kahit sa kumpanya o organisasyon, meron talaga, lalo na may kasalanan ka at nagkaroon ng damage, talagang dapat harapin mo. Pero itong mga dissidents na tinatawag namin, na sila yung ngayon nag-aakusa, gumawa ng mga kahit ano na lang na akusasyon, walang mga ebidensya, lumipad doon sa bansang United States. Kaya nga 6 na taon na, di ba, hanggang ngayon, delay na lang ng prosecution kasi wala silang ebidensya talaga. Tsaka walang maleta influence doon. Oo, wala talaga. Yun eh, walang ganun. So kung makikita mo talaga, kung titingnan mo ang lahat ng factors, alam ko talaga masabi ko, kahit si Pastor, kampante siya, at peace siya, kung makikita mo, come what may. Alam mo yung peace, be still, and know that the Almighty Father is working, He is in control. So kung dadaling siya doon, masaya siya. Kasi nakikita niya, at least doon, hindi kontrolado ng executive, ng presidente, ng FBI, ng CIA, ang mga judge.
nakikita mo talaga na fair ang justice system doon sa United States. Hindi katulad dito, parang hawak na. Ewan ko lang. Sa tingin lang na, maririnig natin sa social media, nababasa natin sa mga comments nga dito, na ano ba, hawak na ba ng executive? Pati ba ang judiciary at legislative ng bansa? Naku, sana hindi. So yun ang nababasa natin sa mga comments dito, no? Pero yun nga, makikita mo din, at saka naalala ko din, yung sabi ni Secretary of State ng United States na si Rubio, naalala niyo na nanawagan talaga siya na ang Estados Unidos, lalo na sa mga bansang katuwang nito, mga alay, sabi niya na lalo na sa mga bansang nasa ilalim ng proteksyong pangseguridad ng Amerika, natanggihan daw ang otoridad ng ICC. Yun. At bawiin ang kanilang suporta sa institusyong ito. Sabi ni Rubio, na nanawagan ng United States sa mga bansang kaalyado na formal na tanggihan ang jurisdiction ng ICC sa bansang hindi kasapi, tulad ng US, Israel, at saka Pilipinas hindi naman kasapi din. Tapos ito ang importante, inilalagay daw ng naturang hukuman sa panganib ang mga leader ng mga bansang kaalyado dahil maari silang mapasailalim sa kapangyarihan ng mga dayuhang opisyal na hindi inihalal ng mga mamamayan. Diba? Yun yung point eh. Hindi dapat tayo magpasailalim, lalo-lalo na ikaw, mamamayang Pilipino, hindi ka dapat under sa jurisdiction or under sa judgment ng ibang tribunal na hindi mo naman inihalal, di ba? So, at dagdag pa ni Rubio, sinabi niya na hindi kailanman pumayag ang Amerika sa isang hukuman na maaaring mangibabaw sa mga pambansang korte at sa konstitusyon ng Estados Unidos. So, kung titingnan mo, hindi talaga papayag din si Rubio na may ibang hukuman, international tribunal, that will handle the cases of their own citizen. Diba? Kasi they have their own constitution. They have their own laws. So that must prevail over their citizens. That is about sovereignty of a country. Yun ang nire-respeto at pinakagusto din ni Pastor sa United States. Lalo na sa pagrespeto about human rights. Diba? About sa due process, about dito sa judicial process, mataas po ang respeto ni Pastor pagdating dyan. Lalo na sinabi pa ni Sir Mark Rubio, no? Nangako rin siya na kung kinakailangan, wawasakin ng Estados Unidos ang ICC. Brick to brick daw if necessary sa pamamagitan ng diplomatikong paghihiwalay, tapos paghihigpit o pagbawi ng visa at pagpapataw ng mga parusang pinansyal. So ganun po ang pagrespeto ng United States sa sovereignty ng isang bansa, sa human rights ng bawat mamamayan. At siya makikita mo talaga di ba? Okay, may hukuman ka, international tribunal ka, pero you don't have jurisdiction over my own citizens. Kasi they did not elect you. Okay? So, about yan sa sovereignty talaga, sa international law, very respected yan. So, kaya masaya si Pastor, mas preferred talaga ni Pastor kung talaga sa United States. At least, yung mga tao doon, di ba? Matatalino. At saka may respeto, lalo na sa karapatang pantao. Baga, Attorney Kay, ang sinasabi po ninyo, sa madaling salita, kung gaano po kahigpit yung ginagawa ng US sa ICC, pagtanggi sa ICC, ganun din dapat kahigpit yung pagrespeto po nila sa soberanya ng ibang bansa tulad ng Pilipinas. At dapat ganun din ang kanilang gagawin, Attorney. Oo. Makikita talaga natin yan. Kaya abangan natin. Kasi at least, di ba, yun nga, may proseso. Although sinabi nga sa mga balita na nakatanggap ng DFA, tapos ipapasa pa yan sa DOJ, sabi ng spokesperson kapon ng DOJ, wala pa daw silang natanggap. Kung matatanggap man nila, dapat ipapresent pa nila yan sa korte, tapos doon pa ang laban. So kung may due process, katulad nga ng pinaglalaban ni Rubio, no? So ganun din sana din ang gagawin. May extradition treaty, ilaban pa rin natin yung probable cause. Kasi nga, si Pastor, kung i-weigh nyo po lahat talaga,
kung sino yung pagkatao ni Pastor, yun lang, on its face lang. Huwag mo nang, hindi na natin pag-aralan yung mga detalye. At saka sino ba tong nag-akusar kay Pastor? Ilang taon ba sila dito sa kingdom? 20 years, naging scholar sila. 'Di ba? Lahat ng kabutihan talaga. Kasi ginawa, binigay ni Pastor para sa kanila. Pero nasaan sila ngayon, 'di ba? Bakit hindi sila dito nag-file? Bakit lumipad pa doon? Tapos bakit walang kahit ang ebidensya? So again, mas sub-judice tayo dyan. So yun na. The point is, yun na lang. Respetuhin, tingnan na lang ang pagkatao ni Pastor. 'Di ba? Tingnan na lang kung ano yung mismo ang United Nations Intergovernmental Organization ang nag-recognize sa pagkatao ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Kaya nga nakakatawa din ang inaakusa kay Pastor, ano daw, mga sexual exploitation. Hanggang ngayon po, single po si Pastor, di ba? Yes, oo. Kumbaga, tawag namin, napakahuli po, simula pagkabata hanggang ngayon, ilang taon na po si Pastor. Nakadedicate lang po ang buhay niya. Para lang po talaga sa service sa Ama, para sa kingdom, at saka para po sa lahat ng mga taong naghahanap din ng kaligtasan. Nakikita, huli talaga po ang pagkatao ni Pastor. Tapos, kaya nga, di ba, kung gusto man lang niya ng flesh, sana nag-asawa na lang si Pastor, di ba? May anak siya, may successor pa sana siya sa laki ng kingdoms, sa tagalabas pa. Palagi silang nitatanong, sino ba ang papalit kay Pastor? Sino magmamana? Kasi ang laki ng naipundar ni Pastor. Kumbaga, billions na siguro yan, di ba? Kasi sa dami-daming organisasyon na established ni Pastor at lahat yan, napaka-successful. Pero wala Hindi po physical ang binibuild ni Pastor na pamilya. Spiritual family po. Kaya ang dami-daming adopted ni Pastor. Isa na po kami doon, mga adopted ni Pastor, pinag-aral. So doon po nakatutok si Pastor. Lalo na ang pagpalaki sa amin ni Pastor na maging responsable, maging honest, lalo na sa paghawak ng pera. At saka yung mga pera hindi po para sa'yo lang, what is mine. Instead, ibigay mo yan sa iba, lalo sa mga nangangailangan. So, ganun po ang training ni Pastor. Kaya nakakatawa lang, Yun talaga ang ako sa kahit si Pastor Kumbaga, tapos kung makikita mo pa, sino tong nag-aakusa? Parang sabi nga ni Pastor, napaka-insulto. Marunong talaga mag-insulto ang si Satanas yun pa talaga ang ginamit. So yun po, ang masasabi lang namin, kahit sinong kingdom citizen po kayang ipaglaban si Pastor kung ano yung totoo. Kasi po, kasama namin si Pastor at kilala po namin sino-sino yung mga nag-aakusar kay Pastor. Kaya yun lang po, importante lang, due process. Pakinggan po, nandyan lahat ng mga papeles, nandyan lahat ng mga ebidensya, huwag lang haluan ng politika. So, yun lang, based lang doon sa merit ng case, talagang one day, year 41st naman tayo, naniniwala tayo sa year of freedom, the 41st year of the kingdom.